Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Natalakay na natin ang unang bahagi ng aklat na nagturo sa atin kung bakit ang Ebanghelyo ay hindi lahat ng bagay na itinuturo ng Biblia, bakit ito hindi isang simpleng mensahe at paano ito nakaaapekto sa lahat ng bagay. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang bahagi ng aklat na nagsimula sa isang kabanata na nagsasalaysay tungkol sa ang pangangailangan ng pagsasariwa sa Ebanghelyo. Ang pagpapanariwa ng Ebanghelyo ay isang makabuluhang pagbabalik loob sa Ebanghelyo. At sa aklat na ito ay may dalawang anyo. Ang personal na pagsibol ng Ebanghelyo at ang korporatibong pagsibol ng Ebanghelyo. Para sa unang anyo, ipinahahayag nito na ang doktrina ng Ebanghelyo ukol sa kasalanan at biyaya ay hindi dapat kilala ng isip lamang kundi tunay na naranasan ng isang tao. Para sa korporatibong pagsibol ng Ebanghelyo, ito'y panahon kung saan ang komunidad ng mananampalataya ay naranasan ng sabay-sabay ang personal na pagsibol ng Ebanghelyo. Ngayon, ano ang kaugnayan ng dalawang terminong ito sa atin? Sa paglipas ng panahon, kahit gaano pa katapat ang isang simbahan sa Biblia, tayo ay maaaring mahulog sa pagkawala ng pangunawa sa kahalagahan ng Ebanghelyo. Dahil ang likas na ugali ng puso ng tao ay ang anihin ng kanyang sariling katuwiran, karaniwan tayong namubuhay na tila hindi totoo ang Ebanghelyo, kaya't kailangan natin ang pagbabalik loob dito. Ang revivalismo ay hindi isang kakaibang kasaysayan. Ito ay isang maingat na padrino kung paano nakilos ang banal na espiritu sa isang pamayanan upang pigilan at kontrahin ang likas na gawain ng puso ng tao. Pagsusuri sa mga revivalismo. Sa paglipas ng panahon, isang masugid na pagsusuri sa revivalismo ang ginawa ni William Sprigg. At sa aklat na ito, dalawa sa pinakamahalagang argumento niya ang isinulat. Una, pinababaw ang kahalagahan ng lokal na simbahan at pangalawa, ang emosyonal na karanasan ay mas binigyang halaga kaysa sa wastong doktrina at kabanalan ng pamumuhay. Sa katunayan, ang pangalan ng kanyang pangalawang pinakamahabang leksyon ay ang masamang bagay na dapat iwasan na may koneksyon sa revivalismo. Gayunpaman, sa kabila ng argumento laban dito, nanatili si Archibald Alexander na matibay na tagapagtaguyod dito at nanindigan na ang mga epektong ito ay hindi kasamaan sa revivalismo at maaaring maiwasan o mabawasan. Revivalismo ngayon. At ang parehong pagtatalong ito ay patuloy na naririnig hanggang ngayon, yamang ang hindi balanseng revivalismo ay nakikita pa rin sa simbahan. Maraming tinatawag na nabinyagan ngayon ang madaling mawala ng sigla dahil ang iniaalok sa kanila ay isang mabilisang programa at hindi panghabang buhay na pinagbubuklod na karanasan ng komunidad. At marami sa mga kritiko ng revivalismo ngayon ang imbis na magdalamhati sa resultang ito ay hindi man lamang suriin ang kahalagahan ng pundasyon ng isang revivalismo sa buhay ng simbahan. At gaya ng sinasabi ng autor, ang pangunahing kaalaman at mga praktika ng ministeryo ng pagsasariwa ng Ebanghelyo ay tama sa dalawang dahilan. Naayon ito sa ating panahon at nakataon ito sa puso ng isang biblikal na paraan. Maaaring ang sagot ng mga kritiko ay ang tanggalin ng revivalismo dahil sa nakitang resulta. Ngunit ito ba talaga ang dapat na sagot dito? Gaya ng sinabi kanina, ang hindi balanseng revivalismo ang nagdulot ng hindi magandang epekto kaya't kailangan itong ibalanse. Kailangan nating maunawaan na ang pagsasariwa ng Ebanghelyo ay hindi lamang layunin na baguhin ang mga nominal na mga miyembro ng simbahan. Ito rin ay nag-iinsisteng ang lahat ng Kristiyano, maging ang mga aktibo, ay nangangailangan ng Espiritu upang dalhin ang Ebanghelyo sa kanilang mga puso para sa mas malalim na karanasan ng pag-ibig at kapangyarihan ni Kristo. Sa katunayan, ang hindi balanseng revivalisasyon ang sumisira sa gawain ng simbahan. Ngunit, ang balanseng bersyon nito na may dedikasyon sa korporatibo at individual na pagsibol ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng karaniwang paraan upang lumago sa pagkakakilala sa Diyos ang gawain ng tunay na simbahan. Maaaring ang isang tao ay matagal nang dumadalo sa simbahan kasama na sa ilang mga ministeryo at gawain, ngunit hindi pa rin buhay sa pananampalataya.
Sa pagtatapos ng kabanatang ito, narito ang isa pang salaysay mula sa aklat na dapat nating pag-isipan. Ang ministeryo ng revivalismo ay nagbibigay diin sa pagbabalik loob at espiritual na pagbabago. Hindi lamang para sa mga nasa labas ng simbahan, kundi pati na rin para sa mga nasa loob nito. May ilan na kailangang magbago mula sa kawalan ng pananampalataya, may iba na nangangailangang makita na sila ay hindi pa buhay sa pananampalataya, at mayroon ding iba na kailangang maramdaman ang kanilang espiritual na pagtigil sa paglago. At ito ang kabanata na dapat nating patuloy na pag-isipan. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.